Ipagtanggol ang sekta. Ang mga disipulo ng sekta ng Zuanying ay lalaban hanggang kamatayan at hindi uurong. Itong walang silbi, inay. Nagtatagumpay na ako. Kung naagapan lang ni Jiang Yi ang paglabas ng mga taksil na alipin. Bakit pa aabot sa pagpilit ng malaking porma sayon? Malubha na ang mga sugat niya at delikado na ang buhay. Si Master ay ang malaking ate. Kaya niya lang napigil ang alon ng demonyo dahil pinasabog niya ang gintong elixir. Hindi siya umalis. Ngayon, ang lahat ng namatay sa labanan ay ililibing ng marangal sa lambak ng mga kaluluwang makulimlim. Maliban kay Jiang Yi, hindi na siya papasok sa espiritong mundo. Hindi pa pala ako patay. Ako ito noong 10 taong gulang pa ako. Ang espadang Feng Ying. Sayang talaga si Jiang Yi. Sa ganun bata pa, naging unang tao na siya sa sekta. Pero wala nang natagpo ang labi o buto niya. Sabi nila 3 araw at 3 gabi siyang hinanap ni Liu Taoji. Pero sa pilitan siyang ibinalik sa sekta. Talagang matindi rin si Jiang Zhongzhu. Patay na si Jiang Yi. Mula ngayon. Ang pangalan ko ay Jiang Yixen. Ang Yi ng intensyon. Wasak na ang espiritong ugat. Wala na ang gintong elixir. Ganap ng wasak ang aking paglinang. Dahil wala namang pumipilit sa akin mag-espada. Wala ring pumipilit sa akin maging tagapagmana ng sekta. E di matulog na lang ako ng maayos. Kahit gumuho ang langit, saka na ako magising para harapin. May ugnayan ka sa akin. Pareho tayong nasa kulang asul. Naway maging tanda mo ako sa pangalan ng mga walang hanggan. Sa pagsasanay ko ng pagpapahimlay na panggawa, malaya at walang pinipigilan. Hindi natatali ng mga makamundong bagay. Ang pagpapahimlay na panggawa ay pwede palang automatikong maglinis ng laman at buto. Hindi na kailangang umupo at magnilay. Hindi na kailangang maghirap sa pagsasanay. Sa pagtulog lang, pwede nang maglinang. Sa huli espada pa rin ang daan ng espada. Pupunta ako sa sekta ng Kangling para maging tagapagbantay ng mga demonyo. Narito na ang ginang. Maraming salamat. Mainit na mainit ang mga bawsi. Ang husay ng sekta ng Kangling sa panghihikayat ng loob. Maghanap muna tayo ng isang espiritong nilalang. Kuya. May murang espiritong nilalang bang elemento ng lupa at kahoy dyan? Mamatay na sana ang isinumpa mong espiritong nilalang. Mukhang ikaw ang mamamatay ng mas maaga. Tabi dyan. Sige. Itong kapatid na ito, sa akin, namukan kita kaninang hapon pa. Naghahanap ka ng espiritong nilalang na halos mamatay na. Ang master ko ay isang alchemista. Sinabi lang ng matanda ko kaya ako napadpad para bumili. Hindi ko alam kung aling nakatatanda ang tinutukoy ng alchemista. Baka may paraan siyang magpagaling ng lahi ng demonyo. Kung totoo ngang may ganyang paraan, matagal nang naging immortal ang master ko. Gusto lang niyang samantalahin ang nalalabing hininga ng espiritong nilalang. Mas lalakas pa ang bisa ng mga gamot na alchemical. Hindi pa huli para balik na siya at mahabol ang pangungutya. Teka muna, kaibigan. May isang asul na demonyong halos mamatay na ako rito. Gusto mo ba ang 100 pirasong mababang antas na espiritong bato? Ang asul na demonyo ang master ko. Ang gusto ng alchemista ay elemento ng lupa at kahoy. Halos mamatay na rin siya. Kaya swak lang ang presyo ng isang lahi ng demonyo. Hindi na pwedeng dagdagan pa ang 10 piraso. Ang mahuli ang lahi ng demonyo ay parang bagbog na rin. Para iligtas siya, pababayaan ko na ang aking buhay. Ang 100 piraso ay gusto ko lang makabawi kahit kaunti. 100 ay 100. Dalhin mo rin ang alagang espirito. Nakalimutan ko ang akin mismo. Ang batang dawista na ito, ni isang kasing ay ayaw talagang mapakinabangan. Takbo na, kabit ng aking kaluluwa. Pero gusto ko talagang subukan ng lihim na paraan para maibalik ang uri ng halimaw. 1 pirasong espirito na bato. 1 mangkok ng nasa cabinet. 10 espirito na bato. Tirahan ko sa loob ng 13 araw. Ituring mo na lang na pagtulong. Huling pagkakataon na ito, kailangang makakapit ka. Hindi pwedeng matalo sa sirang lugar na ito. Tulad ng dati noong panahon ko, punit ang buong mga himaymay at ugat ng katawan. Tagas ang lakas sa lahat ng dako.
Baka mabuwag ka anumang oras. Hindi tulad ng nabulok na espiritong apoy na nakita ko noon. Gusto mo bang mabuhay pa? Kaya kitang iligtas. Hinding-hindi gagana ang kontrata, at mamamatay ka talaga. Songming, ganyan mo ba talaga siya tratuhin? Ha? Huli na ang araw. Ang tulog ang totoong mahalagang bagay. Ho! Yung babaeng nakatakipang mukha ang nakatira doon. Nasa ikalawang palapag, silid na bilang 4, hindi pa lumalabas ng bahay. HMHM. Aayain mo ba akong mamatay sa inis? Talagang gumaling ang dambuhalang Zoro. Ubo, uhaw na ako. Halika, ipakita mo ang yang tuyong teknik mo. Kumaway ka sa bibig ko, oh. Matamis naman. Kaso ang liit ng dami. Ay, mula ngayon, huwago na ang itatawag ko sa iyo. Ikaw na ang gumawa ng buhay ko. Kunin mo muna ang supot ng imbakan. HM. Espiritong paniki ng pagbabagong kidlat. Ang uri ng halimaw na ito, nalambingan ng katamaran ko ng 3 araw. Talagang naging maamo. Gusto mong magpasikat ng isa. Bilisan mo, nilulun na ang pagbabago. Hindi, baka bumagsak ka pa, ikaw na ngayon ay nasa ikalimang antas ng pagsasanay sa chi. Bumagsak ka pa. Pala ka na water arrow, kinain ng mga uri ng halimaw ang lahat, walang natira. Si Song Ning. Yu. Talagang natuto siya ng water arrow technique. Kapag nalunok niya lahat ng iyan, tiyak aabot siya sa antas ng dalubhasa. Sa wakas nagsimula na ang pagtanggap ng bagong mga alagad ng sekta ng Kangling. Dalhin si Huago sa 3 at puputin. Hindi ka muna pwedeng magpakatotoo. Mga kapwa bata, ang mahirap na pinunong daw ay mangangasiwa sa mga bagay para sa paghingi ng manugang na bagong alagad sa pagkakataong ito. Magalang kong hinihiling sa mga napiling tao ng Shoshan Sianteng na sumailalim sa pagsubok ng espiritu. Bilisan ninyong pumila. Ang dami naman ng tao. Saan ba may sakit na talangjos na pupunta sa piging ng pag-akyat sa langit? Ganito ring basura, sasama pa sa pagsubok ng espiritu. Tingnan natin kung paano siya mapapahiya. Sira ang ugat ko sa apoy. Ano pa ba ang matutukoy ngayon? Gaano pa ang edad ng buto? Susunod. Lumapit ka. Ilagay mo ang palad sa ibabaw ng talulot ng kaliskis sa gilid. Ha. Tingnan mo nga ito, Ginoo. Natutulog na ba ang dugong lason ng dalagang ito? Ubo, walang problema. Umatras kayong lahat. Gising, hey. Ang ugali ng mga nilalang na espiritu ay ganito pa rin talaga. Ang berde ay kahoy, ang dilaw ay lupa, mukhang talagang wala na ang ugat ko sa apoy. Lumang Ginoo, kalahati ang 2 kulay na ito. Ang daong ito ba ay G6 o 7, G6 at kalahati?
Antas ng paglinang ng enerhiya, ikatlong yugto. Ibigay ang pangalan mo. Kasunod na henerasyon, Jiang Yi. Alin sa dalawang titik? Jiang ng ilog. Eksakto sa gusto ko. Espada rin ng Feng Ying. Pang-apoy ang sinasanay mo. Ikaw pala ay may dalawang espiritong ugat, lupa at kahoy. Magkahawig lang ang pangalan. Kaya pala, ang galing ng maruming sanga ng Willow. Nako, parang sira na rin ang isip ko. Bata, binigyan ka ng magandang pangalan ng nanay at tatay mo. Kunin mo na ang mission token. Ang pangalan ng asawa, usok at alikabok lang din sa mundo. Mas mabuting umuwi na lang at matulog ng mahimbing. Mga kasama, bumuo tayo ng isang team. Hahaha, ang antas ng paglinang mo, gusto mo pa akong gawing lucky charm. Kaibigang Song daw, matagal mo na akong tinititigan, ano ba ang ginagawa mo? Paano niya nalaman ang tungkol sa akin? Ako, nakita ko lang na marami akong kilala, kaya sumilip lang ako. Hindi ko inakala na sasali rin si kaibigang Song daw sa seremonya ng pag-akyat. Hindi ba lampas ka na sa edad para rito? 19 lang ako ngayong taon. Kaya pala ganoon. Si kaibigang Song daw, bata pa pero parang mas matanda pa ang hitsura. Akala ko mali ang tingin ko. Dahil nandito rin si kaibigang Song daw sa seremonya ng pag-akyat, kilala pala natin ang isa't isa. Pwede bang isama ang nakababatang kapatid ko? Lubos ang pasasalamat ko, nakababatang kapatid. May dalang munting handog si ate. 10 pirasong lila na kawayan na gintong tangkay. 3 pirasong apoy na butil mula sa puting prutas na gubat. Ang lilang kawayan na gubat ay teritoryo ng espiritong hayop na lumalamon ng bakal. Ang gintong tangkay na lila na kawayan ay kasing tigas ng bakal. Napakahirap hanapin. At ang apoy na butil naman ay buhay sa mga grupo. Isa lang ang ginagalaw mo, parang hinarap mo na ang bakod ng 20 o 30. Ang dalawang misyong ito, hindi mo talaga kayang tapusin. Hayaan mo akong tingnan ang mapa mo. Isa kang dukha at may sakit, tapos may kusa ka pang bumili ng patay na espiritong hayop. Ang lakas ng loob. Talaga bang nakuha niya iyon? Ang kahangahangang lihim na sining ng pagpapagaling sa mga espiritong hayop at espiritong lahi. Mas mabuti nang magkamali, hindi talaga kita palalampasin. Akin na ang lihim na sining na ito. Ang bughaw na ulap at dilaw na dahon ay isang magandang taguan. Ano ang sabi mo? Kaibigang Song daw, 19 na taong gulang. Antas ng paglinang, ikapitong yugto. Mukhang pangunahing sinasanay mo ang kasanayan sa kahoy. Ay, kulang nga ako ng isang kasanayan sa kahoy. Magkakilala na tayo. Hiram ko na lang ang kasanayan mo, tingnan ko lang sandali. Ano ka ba? Haha. Imposible. Kapangyarihan ng tanso na kasangkapan. Paanong ang bilis mamatay na basurang espiritong hayop na ito ay matutong ganyan? Sa gitna ng napakalawak na dagat ng mga tao, ang pagkakilala ko sa iyo ay ang sagot sa loob ko. Yeah. Kulob. Ngayon talaga, naging magkakilala na tayo. Oo. Ikaw na bata, mas malakas pa akong mamulot ng swerte kaysa sa iyo. Maliit na bagay. Sa ganyang kabigat na kakayahan mo, gusto mo pa akong impluwensyahan. Ang nakakairita pero cute na boses mo. Ah. Yeah.
Hindi masama ang lugar na ito. Dito na lang ako matutulog ngayong gabi. Tingnan natin kung anong magandang gamit ang mapapala ko. Mamimagi ba ito? Ang pagtatanim ng espiritong halaman, kailangan ding pumulot ng paminsan-minsan. Buti na lang at si Huago ang kasama natin. Uminom lang ng hilagang hangin at ayos na. Walang dumudumi, walang umiihi. Berdeng kahoy na pangalaga ng dalisay na enerhiya. May dalang panibagong boses, pagtawag ng pinagmulan, at 3 malinaw na teknik. Kapag nakabuo lang ng siklo, kapag nasugatan, automatikong bumabalik ang dugo. Balik asul na pangsagip na mahika. Sakto sa gusto ko. Kung makipag-away kayo sa akin sa susunod, uupo lang ako sa lupa. Kapag nag-activate ng depensa, kusa ring bumabalik ang dugo. Palabasin si Huago para mang-agit ng mga tao. Katamarin lang, pero kaya pa ring ayusin. Ikalimang antas ng paglinang ng Chi. Huago. Huago, matanda ka na at ganap ka ng maamong espirito. Hindi pwedeng sa akin ka lang palagi umaasa. Responsibilidad mo ang pag-aalaga ng maayos sa iyong amo. Hamuli ka pa ng ilang water frog at ibalik mo. Ngayong gabi, magpakulo tayo ng napakasarap na sabaw ng bundok na palaka. Mag-ingat ka, huwag kang mahalata. Ah. Sino ang naglagay ng kalokohang ito sa mukha ko? Ang Sleeping Immortal Art, pwede palang kusang magpatakbo ng pangunahing teknik habang tulog ako. Nang enerhiya ang kusang gumagabay sa pagtakbo ng pangunahing kasanayan. Sige na, huwag ka nang magalit, lumabas ka na. Kawawa ka naman, nasugatan ka pa, palitan mo ang tinig mo. Palitan ng tinig. Walang silbi, subukan mo pa, sa Chongyuan na ito. Tutalag na rin ako at susubukan ko. ang kawayan na ginamit ko kanina sa paglinang. Dinagdagan ng catamaran. Natatakot akong hindi na ako gatas na may lason. Espiritu ng ulap, maglagay ka pa ng kaunting lakas. Kailan ka ba magiging ulap na bakal? Ay patakbo mo lang ako sa ere, okay na. Ay. Array. May maliit na bagay na nakasunod lang, pero ayos lang. Huago, umakyat ka sa langit at maging mata ko. Napakatigas nito, kumakain ang hayop na bakal na ito ng 8 orasan sa isang araw. Natitira pang 4 na orasan para maghigop ng taya at matulog. Grabe ka kung kumain, pero hindi naman lumalaki. Hindi. Sa bahay, ako lang yata ang hindi kayang kumain at matulog ng ganyan. Hindi ko kayang palakihin ang bagay na ito. Tingnan natin kung may nalaglag na magandang bagay. Ang bilis naman. May gamot na, kuya. Mukhang nabusog na ng husto ang espiritong nuclear ng water frog. Maasim at mabaho pa. Sino ba talaga ang nakaisip ng pil na pampalayas ng gutom? Ang kulay ube na ginto at kawayan ay kinuha na niya sa kagat lang. Wala nang natirang kahit anong tira. Sino ang may pinakaangkop na kumain ng lahat ng kayamanang ito? Terra. Gawin natin ng malakihan. Nasipsip ko na ang mga sanga ng kawayan. May dala akong bango ng dahon ng kawayan sa katawan. Peking natural na ayos. Palitan ng tinig.
Walang reaksyon, ituloy mo lang. Lakas ng Meridian. Nakakatakot talaga. Pagalingin mo ang mga dating sugat mo. Bawiin mo na ang ilang pirasong tuyong kawayan bilang kabayaran sa gamot, hindi naman siguro sobra. Lakas ng 3 sangkap na kahoy, metal, at lupa. Mas mahal pa kaysa berdeng gintong jade na kawayan ang pulot na kawayan. Palat ulit, palat ulit, palat ulit. Iniwan pati ang diwang kamalayan, hindi mapakali. Hindi pwedeng masyadong gaaman ng tao. Sino ba talaga ang nanggulo sa buong sekta? Bakit sila sabay-sabay na nasaran ng bait? Ang ganda, ang baho. Parang nilinis ng apoy. Wala ba kayong dangal? Naiba ba na ang pagpigil ng katangian ng apoy laban sa tubig? Naapi ka naman. Kailangan kong makahanap ng katulong na hindi takot sa apoy. Sunod ka lang ng sunod sa akin. Sa wakas, nagpakita ka rin. Itong munting bagay na ito, ibibigay ko na sa iyo ang buong sisidlan. Basta tulungan mo lang ako sa maliit na pabor. Huwago, ikaw na ang pinakamasipag na espiritu na nakita ko. Kung noong bata ako, araw-araw akong pinupuri ng nanay ko ng ganyan. Siguro mas mainit pa siya kaysa dito. Ha, ang ganda pa nga. Salamat, mga kasama. Hindi masama ang galing mo. Sasama ka ba sa akin? Hindi ko akalaing isa ka palang mahilig sa maasim. Gusto rin itong kumain at damumi. Ang hirap alagaan. Mas mabuti ka pa rin. Sa loob lang ng 5 araw, tapos na ang misyon at nakabalik na sa lungsod. Ha? Ito ang purong ginseng na ginto. May buhay pang fire mask cat. 3 araw ka lang gumamit. Sandali, kakapasok mo lang sa sekta at nagsanay ka lang ng ika-3 antas ng chi. Ngayon, nasa ika-5 antas ka na ng chi. Swerte mo naman. Si Jiang Daoyu ay talagang nasa unahan. Unang araw ng ika-10 buwan. Para makapanood ka ng panatag. Salamat na lang at hindi ordinaryong tao si Jiang Yi. Tama ba? Sabi nila, noong araw, hindi rin basta-basta si Jiang Yi ng Feng Ying Sword. Nung may pera lang ako, saka ko lang napansin na ang buhay pala ng lungsod na ito ay ang bongga. Noon, gusto kong magsuot ng mag-agarang damit, pero sabi ng nanay ko, mukha raw akong tagasunod sa Huan Hezong. Mula noon, lagi na akong puting damit lang ang suot, parang nakabihis pang luksa. Mukhang noon pa, malas na talaga ako dahil sa suot kong pang luksa. Bumili ka ng kagamitan at dalhin ang demonyong espiritong may 5-element gathering array. Ayusin mo si Huago sa isang marangyang bahay. Nakakagulo na ako, kaya magpapalam na ako. 1,000 espiritong espada ng demonyong espirito. Kung hindi bibili ng kaalaman, kailangan pang punuin ng utak. Hindi ako makabili ng Demon Collecting Gourd. Napakamahal. Sa libingan ng master ng Qing Ying Sword, may pandong lupa na nagpapalabas ng ilusyon na espiritong enerhiya. Sa presyong iyan, halos katumbas na ng isang upper grade na mahiwagang kayamanan. Ang maliit na Daoyu, tinaya ni Zhengzhou, lumabas na. 5,300 pirasong lower grade na espiritong bato para sa Qing Ying Sword, akin na iyan. Pasensya na sa madaldal. Ang Qing Ying Sword ay isa sa mga upper grade na kagamitan. Kailangan itong pasiglahin ng tunay na yuan sa huling yugto ng Qi training. Mas mabuti ang isang katamtamang antas. Salamat sa paalala. Pero gusto ko siya. Kapag naayos lang ni Kuya ang Spirit Sword na pampagaling na gamot, mahahanap ko na ang nakatatandang kapatid kong babae at lalaking kapatid. Kahit ang sekta master, hindi niya madama ang dugong ugat. Bakit ka pa magdurusa? Tiyak na buhay pa siya. Kahit umiyak ka hanggang manlabo ang 2 mata, hihintayin ko rin siyang bumalik. Akyat ng bundok at pasok sa asul na ulap.
Pareho ring demonyong espiritu. Huwago, tingnan mo nga ang pormang iyan. Ano ba, hindi ka ba gagalaw sandali, ninuno? Buti na lang at hindi ko inalagaan ang bagay na ito noon. Sobrang tamad ko pa nga. Ang mga alagad sa panlabas na sekta ay kailangang matapos ang 10 laban sa entablado bawat buwan. Hindi dapat bumaba sa 6% ang panalo. Ang sino mang may taunang panalong mas mababa sa 6% ay ibababa bilang pangkaraniwang utusan. Ang may taunang panalong 9% pataas, sakalang magkakaroon ng karapatang pumasok sa lihim na kaharian ng sinaunang hilagang misteryo. Sa loob ng lihim na kaharian, bawat hakbang ng demonyong espiritu ay parang maharlika. At marami pang walang bilang na yamang likas at kayamanang langit at lupa. Ang susunod na pagsusuri ng panloob na sekta ay sa katapusan ng Disyembre. Ibig sabihin, sa loob ng 3 buwan, makakasali ba ako o hindi? Kakapasok mo lang, gusto mo nang magpapagsusuri sa panloob na sekta. Hanggat di makumpleto mo bago magkatapusan ng Disyembre, ang buong taon na 120 laban sa entablado, at mapanatili ang 70% panalo. Natural na pwede kang lumaban ng 40 beses sa loob ng 1 buwan. Mukhang may punto. Unang pwesto sa listahan ng 3 numero ng Jiazi Courtyard, sina Zinhu. Pangatlo, Shen Paning. Ikalima, Zhang Yi. Ikapito, Li Qingxian. Ay nako. Hindi pa nga natin napag-uusapan kung paano hahatiin. Ate Zhang, gusto kong nasa gitna ako. Pwede bang ibigay mo na lang sa akin ang natitirang isa? Sige na, tinatamad na akong makipag-agawan. Makakaipon din pala ng cultivation sa pagtatrabaho. Sa wakas, makakapahinga na rin. Tignan ko nga kung saan pwedeng kumain. Nasa tuktok ng bundok ang kantina. Ang taas naman, ayoko na lang. Huwago, kung hindi ka agad mag-level up hanggang Imperial level para maging sakayan ko, magugutom tayong dalawa rito sa gilid ng bundok, gets mo? Hoy, Administrator, anong tinitingin-tingin mo dyan? Ako nga ang nagpapatakbo ng mga gawain dito. Magandang araw po, Senior Dog. Gusto ko sanang makipagpalit ng Yellow Grade Cultivation Technique. Ang apelyido ko ay Huang, cute diba? Walang modo. Ibigay mo rito ang token. Punta ka sa ikalawang palapag, ako ay may wood at earth elements. Ang wood element ay para sa healing. Ang earth element ay para sa depensa. Umasa sa lakas ng kalupaan. Pagsamahin ang bigat ng lupa at spiritual power ng espada. Ultimate move, Shock ang Mountain. Parang bundok na gumuguho ang lakas. Sa labas, mukha lang siyang mahinang healer. Pero sa likod pala, bumubunot ng mabigat na espada pampukpok sa tao. Siya na nga ang pambato nating mandirigma. Pagpapalakas ng espiritu ng halimaw. Pagmulat ng diwa ng espiritu. 80 spirit stones bawat session. Hindi ba tong pang-umagang klase sa mundo ng cultivators? Tama ka dyan. Pang-uutulang ng pera yan. Ate Zhang, pupunta ka ba mamaya sa kantina sa tuktok para magtanghal iyan? Magkaedad naman tayong dalawa. Nasa ika-8 level ka na ng chi refining. Nasa ika-5 pa lang ako. Dapat na kitang turuan. Swerte naman ng makakapartner mo. Ate, hindi. Ipinanganak akong kasabay ng pagdating ng autumn equinox. Ikaw naman ang summer solstice, kaya ikaw ang ate. Ate, nagugutom ka na ba? Ate Zin, pupunta ka ba sa kantina? Pakiabot na lang ng isang order ng pagkain para sa akin. May klase raw sa basic cultivation mamayang hapon. Ipaghahanap kita ng magandang pwesto. Sige. Ate Zin, pwede bang pakibilan na rin ako ng pagkain? Salamat, ang bait mo. Ate Zhang, ang tapang mo talaga. Noong nasa Ironback Mountain tayo, mula sa malayo, nakita kong soro-soro mong nilabanan ang grupo ng wolves. Puno ka ng dugo matapos silang paslangin. Para kang isang nakakatakot at malupit na mamamatay tao. Ate Zhang, pupunta muna ako para kumuha ng teknik. Hahanapin na lang kita sa bulwagan mamaya. Masyadong magulo rito. Dito, lahat ay pwedeng gawing simple. Ang ibang cultivators ay nagsusunog pa ng insenso para magpakalma ng isip. Nakaupo ng tuwid at formal. Si Ate Zhang naman, kayang kumuha ng chi kahit kailan niya gusto. Ang mental state niya ay parang sa ating mga ninunong may daang taon na ang tanda. Ano ba talaga ang pinagdaanan niya? Ate Zin, wala bang pagkain sa kantina? Sabi niyo lang nakukuha ng pagkain, ayos na yun. Mahilig lang naman akong kumain ng kanin. Nasaan ang chopsticks? Pasensya na, nakalimutan kong magdala. Babalik na lang ako doon. Hindi na. Ayan, may sanga ng puno. Tatalupan ko lang ng 2, pwede na yang gamitin.
Ako si Shen Paning. May 3 akong spirit roots, ang lupa, ginto, at tubig. Mataba ako dahil sa pangangatawan ko. Hindi ko naman talaga iniisip yun. Ito ang spirit pearl ng alagang halimaw na kinontrata ko. Isang ordinaryong baboy ramo lang. Pero sisiguraduhin kong maging hari ng mga baboy ramo siya. Ang pangalan ko ay Xin Wuzhuang. Ang aking puso ay kasing bilis ng hanging humahampas. Ang alaga kong kinontrata naman ay isang golden eagle na kayang lumipad ng libo-libong milya. Ate Xin, ang galing mo talaga. Hindi ko pa masyadong alam ang pakikitungo sa ibang tao. Kung may nagawa akong paglabag, pakisuyo, patawarin na lang po ninyo ako, Ate Jiang. Hindi po ba ninyo alam? Ako si Jiang Yi. Hindi pwede, magkakaibigan tayo, dapat tapat tayo sa isa't isa. Ako ay may dalawahang espiritong ugat na lupa at kahoy. Ang nakatali sa akin ay si Huagu. Lumabas ka at makipagkita sa panauhin. Sa pangangasiwa ng demonyong tagapagsanay, umaasa kami sa mga espiritong demonyo. Ako ay naglalakbay sa malayong kalawakan. Ako si Lin Zaiyu. Sa panimulang yugto ng pagtatatag ng pundasyon, bago tayo magsimula ng aralin, kailangan ko munang linawin sa inyong lahat. Ang demonyong tagapagsanay ay isang paraan ng paglinang sa pamamagitan ng paghiram ng lakas ng mga demonyo. Sa dulo ng paglinang, ang lahat ng dakilang kapangyarihan ay babalik sa sarili. Saka mo lang masasabi na ito ang tunay na pundasyon ng paglinang. Huwag na huwag ninyong baligtarin ang simula at wakas. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng paghiram ng demonyong paglinang? 1, 2, 3. Umupo at magpakatatag na parang bundok. Kayang salagin kahit ang panimulang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. 3 segundo, sapat na ang 3 segundo. Noong nakaraang buhay, nakahuli ako ng asong ulo sa kabila. Iyon ay nagising na ang blue water yan. Ang sinaunang yelo na Feng Wang. Ang pinakamababa ay nasa antas na misteryoso. Kagabi, mataas na antas na mahika iyon. Siguro Lin ay kalahati lang ng kanyang lakas ang nailabas. Kung hindi, sabay-sabay tayong mamamatay. May punto rin pala ang paghiram ng demonyong paglinang. Madaling mapalampas ng mga espiritong demonyo ang demonyong tagapagsanay. Kung wala kang sariling lakas, kahit ang nakatali sa iyo ay isang banal na hayop, iisa lang din ang mapupuntahan mo, ang kamatayan. Mula nang pumasok ako sa landas na ito, sinimulan ko ng alagaan ng blue water yan. Ngayon ay nagbago na ito at naging ice linjon yan. Noon, kung hindi dahil sa akin na nagprotekta sa kanya at sumalo ng matinding malamig na parusa, hindi sana ito kailanman nagbago. Tapos na ang klase, hindi pa ba kayo aalis? Kung tungkol sa mga espiritong demonyo, sa akin kayo magtanong. Mas kaunti pa ang alam ko kaysa kay Guru Lin. Sige, habang pababa tayo ng bundok, dahan-dahan nating pag-usapan. Nasa paanan lang ng bundok ang bulwagang pangdisiplina at ang silid ng apoy na labanan. Sakto para alamin ang mga tungkulin ng sekta. At ang tungkol sa laban sa entablado. Magtanong lang kayo, pangako ko, sasagutin ko ng tapat ang lahat. Kaya bang pagsamahin ng espiritong demonyo ang dalawang mahika at gawing iisa? Kung bawat patak ng ulan ay magiging palasong tubig. Tapos dadagdagan pa ng mga kidlat. Ate Jiang, ang galing mo talaga. Iyan ang tinatawag na pagsasanib ng mahika. Kailangan itong pagpasok ng kamalayan ng espiritu. At halos eksaktong sabayang pagtutulak. Sapat na. Salamat sa iyo. Paning, bakit mo basta nalang sinabi sa akin iyan? Hindi ka ba natatakot na isipin kung masama kang tao? Pero hindi ka naman masamang tao. Ang mga mata ni Ate Jiang, parang mata ng lola ko sa tuwa. Kung gayon, ituring mo na akong nakatatandang kamag-anak. Sino man ang manapi sa iyo, ako ang bubukod sa kanila. Mula ngayon, tutulungan ko kayo sa 3 pagkain sa isang araw. Gusto kong guluhin ninyo ako. Ang alon ng ganansya na ito. Ay, hindi dapat mangyari ang sabuatan ninyo. Ano ang sinasabi niya? Siguro nasa utak niya. Isang malaking palabas kung saan ang masamang babae ay nagpakitang nag-iisang puting lotes. Hindi ko alam kung bakit. Ang buhay ng pagiging immortal ay talaga palang nakakaaliw. Unang araw ng ika-10 buwan, maaliwalas. Ang ganda talaga ng mundo ng pagsasanay. Paggamit ng isip para magsulat ng tala-arawan, nakakatipid sa kamay. Talagang may kasamang lutong bayan si Wuzhuang. Parang puting bulaklak na itim na uwak sa loob ng 10 taon na dumaan na parang isang araw.
Sabi ni Shen Paning, ang lambat na ambon ni Ganni ay kayang magpalakas ng ulan. Pero hindi kayang magtanggal ng lason. Dahil hindi pa siya umiinom ng banal na tubig. Hintayin mong makatawid ka sa imperial na antas. Kailangan nating hanapin si Dang Si Genjun. Pinakaalam niya ang Blue Demon. Pero sabi ng nanay ko noon, lumayo ako sa kanya ng kaunti. Tingnan mo nga ako. Aba, ikaw rin, tingnan mo nga ang sarili mo. Araw-araw na lang, kain at tulog ang alam. Magpunta ka at magtanim ng puno. Malaya na ang lumang katawan ko mula ngayon. Ang puso ay walang lumang sama ng loob, kaya basta lang umuusad ang mga taon. Sa lagay mong basurang iyan, ano pa bang hahadlang? Natulog lang ako ng kalahating buwan. Lalo akong lumakas. Umakyat din ang ugat ko sa espiritu. Sandali, anong petsa na ba ngayon? ika-20 na araw na. Bukas na ang katapusan ng buwan. E di tapos na. Sa buwang ito, 40 laban sa arena na ang napanood ko. Bukas, pabagsakin na natin silang lahat. Baka kailangan pang magbalot at umalis ang asawa. Sige na. Sistang, sabi ni Jin Wuzhuang, may nakatutok na kay Jiang Tianhong sa fighting arena. May mamamatay talaga roon. Terra. Si Jiang Tianzong ang pinakamalakas sa unang grupo ng panlabas na sekta, nasa tuktok ng yugto ng lakas. Napakaubod niya ng sama ng ugali, sino mang makipaglaban sa kanya, buhay man ay sugatan pa rin. Isang matandang isda na 3 taon nang hindi makapasok sa panloob na sekta, na nandito para apihin ang mga bagong solta. Pampalakas lang ng presensya ang basurang iyan. Lahat ito ay seremonya ng pag-angat sa immortal. Higit sa lahat, hindi ka naman ganoon kagaling. Malayo ang tingin mo, pinutol ko na nga ang pakpak ng hayop na ito. Inaamin kong talo ako. Wuzhuang. Hanap kamatayan. Nakaupo at nakahiga na parang bundok. Nasalo niya. Pero full force na atake yon mula sa tuktok ng yugto ng lakas. Kailan pa naging ganoon ang gamit ni Jiang Yi na espada? Gusto mo ring ilibing dito. Inamin na niya ang pagkatalo. Kapag gumanti ka pa, labag na sa mga alituntunin ng sekta. Jiang Tianzong, ano bang ginagawa mo? Siya ang unang naghamon sa akin. Wala akong nilabag na alituntunin. Napilitan lang akong gumanti. Pero sobra ka rin naman kaina. Nakakahiya ka sa harap ng lahat. Diretso lang ako. Hindi ko kayang itago ang nasa loob. Huwag mo nang intindihin. Kahit tuwid pa ang bituka mo, hindi mo rin pwedeng gamitin ang bibig panghatak. Sapat na iyan. Kung gusto mo pa ng laban, magpalista ka. Kung hindi, umalis ka na lang. Talagang ang labo ng araw na ito. Kung hindi mo kaya, huwag ka na lang lumapit. Kaming mga basura. Hindi na kailangang pumunta pa sa bulwagan ng disiplina para gamutin. Gusto ko ng espiritong bato. Gusto kong gamitin ang maraming espiritong bato para itulak ako sa susunod na yugto. Mid-stage healing art. Ate, hindi ka ba espada ang sinasanay mo? Bakit parang pinakamagaling ka pang mag-alaga ng bata? Nagpakatusaw na naman si Jiang Tianzong. Iyon ang flying tail spike ni He Wenfeng. Tahimik na lason. Nakakapamanhid pati dantian. Kuya Xiao, may panlaban ka ba? Hindi ganoon kalakas ang lason. Matulog lang ng kaunti. Kusa rin itong mawawala. Nainom na ni Huago ang inuming matamis na halo-halo. Ate, saan ka pupunta? Andito na rin lang naman tayo. Bigyan natin sila ng isang bagsak. Minsan lang ako pumunta rito. Hindi dapat sayangin. Paaba naman ang serbisyo mo. Kuya Shi, magbukas ka ng isang round ng 7 laban sa arena. 6 na palapag lang, ganito nakalaki ang laro. Baliw ka ba o ayaw mo nang mabuhay? Gusto kong mabuhay, pero naiinis na ako sa hirap. Nakakahiya na tuloy, Kuya Shi. Sigurado ka bang kapag binuksan ang 4 na ranggo ng ginto, pilak, tanso, at bakal, lahat ng mga disipulo ay pwedeng umatake?
Nasa fighting arena ako, isang disipulo na higit 10 taon nang hindi pa nakakakita ng nasa yugto ng pagsasanay. Lakas loob na magbukas ng hamon sa arena ng sugal. Dahil hindi mo pa ako natatamaan, kuya. Kung kaya kong ipagtanggol ang 40 laban, hindi ba diretso na akong makakapasok sa talaan ng ginto? Hoy, hindi naman ako bata, hindi rin basta ang bibig ko. Tingnan mo nga ang talaan ng ginto, may nasa yugto ng pagsasanay ba roon? Ang may ambisyon, ayos na ayos. Kapag sobra ang ambisyon, nauuwi lang sa gising na panaginip. Kung makapasok ako sa talaan ng ginto, lakas loob mo bang makipagsugal sa akin, kuya? Kung makapasok ka, edi mayabang ka na talaga. Ipitin mo ang plaka ng pagkakakilanlan. Dalhin ang anteng-anteng na ito sa gitna ng apoy na entablado ng labanan. Punuin ng espiritong lakas. Opisyal nang magsisimula ang sapal-arang palitan. Kapag natalo ka, huwag kang iiyak at maghanap sa akin para mamalamos ng awa. Maraming salamat, kuya. Kagalang-galang na Master Zuan yan. Huwag po ninyo akong pahirapan. Araw-araw siyang nakaabang sa paanan ng bundok para guluhin kayo. Sa halip na hilahin ninyo ako, mas mabuti pang pasabugan ng ilang lagok ng gintong apoy para maipagaling ang kanyang espada at gamot. Talaga namang ayaw pa rin nyo. Nako, hindi ko nga magawa ang ingay. Kung hindi lang masama ang mata niya, hindi ako makakalabas ngayon. Interesante. Matagal na rin simula nang makakita ako ng laban ng mga nakababatang disipulo ng sekta. Tingnan natin at puntahan. Si Jiang Yi na kaklase ko. Isang tamad na nilalang. Nasa 6 na antas pa lang ng pagsasanay, naglakas loob na agad magbukas ng hamon sa arena ng sugal. Hindi alam ang hiya at buhay. Ano ang pangalan ng babaeng iyan? Siya si Jiang Yi. Jiang Yi. Ang babaeng ito, konting pintas lang ng temperamento, sisabog na. Si Jiang Yi nga, may kahawig din naman. Saan siya nanggaling? Nasa 7 antas pa lang ng pagsasanay, naglakas loob ng magbukas ng hamon. May nakatagong mabagsik bang likod na pinagmulan. Baka hindi naman sigurado. Manood muna, huwag padalos-dalos. Ang unang aakyat doon, tiyak abo ang kahahantungan. Ay, ang abala naman. Wala pang dumarating. Lumabas na ang kanyang anyong multo. Isang asul na halimaw. Hintay, ang asul na halimaw na ito. Bakit mas marami pa kaysa sa karaniwang nasa 7 antas ng pagsasanay? Hindi pa nga kasing laki ng kamao ko. Isa palang asul na halimaw. Ang batang ito ng mundong mortal. Sa 8 antas ng pagsasanay, hawak na ang 4 na uri ng salamangka. At wala ni kaunting nalalabing gamot sa loob ng halimaw na lahi. Talagang napakaganda ng likas na talino. Anong 4 na uri ng salamangka? Bakit parang hindi ko makita ng malinaw ang lahi niyang halimaw? Malabo at walang katakataka. Tiyak na may kakaibang pagkakataon ang batang ito. Tulad ko noon. Sayang, masyadong mababa ang antas ng kalidad. Kung hindi niya kayang basagin ang pag-asa sa gintong elixir, mukhang masyado siyang kampante. Pagdating sa entablado ng labanan, baka matarante siya. Ako rin, medyo may alinlangan. Ang ibig kong sabihin, matalas siya. Hindi tulad ng mga asul na halimaw na iyon. Kapag tinamaan ng salamangka, ni hindi alam umiwas. Walang kwentang tulala. Mas lalong walang kwenta ang hayagang magpakitang gilas. Hayaan ninyong bigyan kayo ng munting gulat ng batang ito. Sa baba, si Zhuang Chengshen, humihingi ng pagtuturo. Ito ang apoy at liyab ng kambal na ulo na asong apoy at ang uri ng halimaw na nagpipinong apoy. Kung gagawin itong pambihirang palabas, talagang may dating. Pulang liyab na gintong manok. Huwago, ikaw na ang bahala sa laban. Huwag kang mag-alala, kahit matalo ka. Kami pa rin ang mananalo sa huli. Pulang liyab na gintong manok, talam ng apoy. Sanay na ang espada sa labanan. May konti yatang may dikit sa baywang ko. Ang corny na rin ito, ha? Peke lang na laban.
Yung baliw na itim na demonyong yun, nagpasabog pa ng fireworks. Hindi. Ang bilis umiwas ng asul na demonyo. Bawat beses, eksaktong-eksakto niyang nahaharang ang apoy na tao. Mukhang umaasa si Zhuang Chengshan sa kalamangan ng antas. Ginugol pa niya ang lahat para sanayin ang ikapitong antas na lakas ng asul na demonyo. Hintayin lang maubos ang lakas ng asul na demonyo. Basta isa pa siyang tama, siguradong patay na. Napakatatag niya. Siguradong sinasadya niya akong lapitan. Pag malapitan ko na, saka ko siya tatapusin. May pambala akong gintong anteng-anteng. Hindi ako basta matatalo. Gusto mong makipagpaligsahan sa tibay ko. Baka hindi mo alam. Si Huago araw-araw hinahabol at binubugbog ni Wanli at Wu Zhuang. Ang pinakamagaling siya sa matagalang laban. Panalo. Naisip mo bang matatalo mo ako? Halo-halong teknik iyon. Kaya pala niyang maglipat sa himpapawid at buhusan ng asul na enerhiya ang espiritong nilalang. Sekreto ba ito ng kahoy na uri na nasa gitnang antas? Aba, anong klaseng laban sa pagod ito? Itutuloy pa ba? Sige na, sumusuko na ako. Unang laban ni Jiang Yisheng. Hindi masama, buong oras siyang sinasapok habang nakatayo. Talagang pulpol ang asul na demonyong ito. Buti na lang, may daya ang may-ari at naibalik ang asul na buhay. Huago, tandaan mo isa-isa ang mga taong may galit sa atin. Isa-isa, isulat mo. Ikalawang laban, ako na. Jiang Yi, hindi mo bagay ang pangalang iyan. Ngayon na, sisirain ko talaga ang name tag mo. Palitan mo ang pangalan mo, ha? Ano ngayon? Pamanang ipinamana ng ninuno ninyo ang pangalang ito. O gusto mo lang talaga akong inisin? Si Shijie Zhang Yi ay isang pambihirang henyo. Siya ang nagligtas ng buhay ko. Ikaw na tamad na kumakain lang ng manto at nasa 6 na antas ng pagsasanay. Manggahas ka pang pareho ang pangalan niya. Parang lantaran mo nang nilalapastangan siya. Isa na namang 10 sa mga baguhan. Nasa 9 na antas ng pagsasanay. Isang elementong lupa na espiritong nilalang na walang takot sa depensa. Hindi mo ba ako poprotektahan? Dito na lang ako uupo at hihintayin mamatay. Mamatay ka na, buwan na gulong. Harangin mo pa, ha. Hindi marunong magpigil ang espiritong nilalang. Jiang Yi, ikaw na ang magpigil niyan. Hindi pwedeng pabagsakin ng isang panggitnang kasangkapan ng pagsasanay. Kaya pa nitong kontrolin ang galaw na pasikot-sikot. Pantay antas na pala sa pool sa tubig iyon. Kita mo na, iyan ang potensyal naming mga asul na demonyo. Ha? Sister Lee, hindi ka pa ba aakyat para lumaban? Hindi ko akalaing isa kang sunod sa Niren sa lakad ng sitwasyon. Ang magkakaibang daan ay hindi kailanman nagtutulungan. Ikalawang laban ni Jiang Yisheng. Nasa ika-50 pwesto ako sa gintong talaan ng bundok Bol Angelan sa ilalim ni Zhao Chenlin. Naparito ako para magturo. Sa wakas, may malaking isda na rin. Sisikapin kong magpakatatag, kapatid na zombie. Hindi mo ako pwedeng apihin. Mas mabuting dito na lang natin gawing laban ng mga espiritong nilalang. Pagharap sa salamangkero, hindi kailangang umatake agad. Ang bilis ng hakbang niya. Sa totoong laban, hindi pa man tapos ang pagbuo ng mga kamay na senadoryas. Patay na sana ang buong koponan. Ayos, kuya, basta wala kang pagsisisi. Nabigla ako, pwede pa palang gawing panangga ang mga dumi. Ang tindi, ang tapat mo. Isara na ang daan niya sa pagtakas. Tapos na. Pamamaraan ng paggagamot. Anong silbi ng pagdagdag ng dugo sa alagad ng espiritu mo ngayon? Aabot pa ba? Ano ang ginawa mo sa kanya? Mali ang pagtutok ko sa pamamaraan. Nabaling ang landas ng paggagamot. Kuya, huwag mo akong masyadong alalahanin. Puno na ang enerhiya at dugo.
Magaling na ang dating mga sugat sa katawan. Wala nang bakas ng lason. Talagang nakakaaliw ang tulog niya. Ikaw, kapal ng mukha mo. Panahon ba ngayon para matulog? May lason siya, siguradong may bisa rin ang pamamaraan ko. Itutuloy mo pa ba? Lumayas ka. May iba pa bang aakyat? Sa ngayon, may 150 piraso na ng karaniwang espiritong bato si Jingchi. Kung sinong magpapabagsak sa kanya ng todo ngayon, ang 500 karaniwang espiritong bato na ito ay sa kung sino. Ang maliit na sorrow na ito, puro kalokohan ang laman ng tiyan. Ang batang ito, paikot-ikot lang ang paghukay ng hukay. Malinaw na kaya niyang manalo agad. Talagang kailangang dahan-dahan niyang gamitin ang pamamaraan para lokohin ang mga mata at tainga ng mga tao. Hindi pa nga siya lumalabas ng kaluban, matalim na agad. Ang susunod na laban ang magpapalabas ng galing ko. Natapos ako. Isang halimaw na may walang katapusang uri ng pamamaraan at panlilin lang ang nakakuha pa ng isa. Ano pa bang gagawin ko? Mabuti kang tao. Kapag tapos na ako, libre kita sa pagkain. Lumayas ka. Nasa harap mo si Rolio. Pakituruan ninyo ako, kapatid na babae. Ni Katiting nakakayahan wala ka. Ang lakas pa ng loob mong umakyat sa entablado. Kaya mo, ikaw na ang umakyat. Nakatayo ka na nga lang magsalita, pagod na ang baywang mo. Hintayin mo ako. Nanalo na si Jiang Yi sa 4 na sunod na laban. Kung manalo siya sa susunod, maaari na niyang tapusin ang pastahan at kunin ang buong premium pool. Sino pa ang aakyat? Ulan, pakituruan ninyo ako. Masakit ang buto. Bumabagsak na. Nanalo na nga, ayos pang magmalaki. Ang galing ha, parang ibinigay pa sa inyo ang pagiging gwapo. Tapos, sobrang lapit na, halos wala ng depensa. Kayang pa nga akong patayuin para ako mismo ang umatake. May ipinagmamalaki ka rin naman. Ang kanina ay ilusyon lang. Ang alam mo lang ba ay mga palihim na pakana. Ha ha ha. Nahalata ko na. Gusto mo rin bang subukan? Talagang matalas ang pakiramdam mo, Ate Jiang. Gusto ko lang magtanong, kailan mo nalaman na may D210 ako? Tamad ako sa totoo lang, pero mahilig akong magbasa. Sa 3 tomo ng Talasang Gunian, naisulat na iyon. Ang pugad na damo at asul na paru-paro ay laging magkasama. Isa ang sumusugod, isa ang kumakapal. Nang makita ko ang damo, nahulaan ko na may paru-paro ka. Ngayon, dami mong kasalanan. Kung sakaling may mapapakinabangan pa ako sa iyo balang araw, kahit ang 5 laban ay napanalunan mo. Ate, dito ka na ba hihinto o itutuloy mo pa? Ang premium pool mo ngayon, sobrang tinitira na ng mga mata. Kapag nakita nilang maganda, kukunin na rin, hindi lugi. Ikaw na may apelyidong Jiang, kung maglakas loob kang tapusin ito ngayon. Isa kang hamak na binhi, may darating at maglilinis sa iyo. Huwag ka ng may personal. Kung hindi, bababa ako at ako mismo ang babangka sa iyo. Kuya Luo, sunod ang pagpalo ng tambol, sunod ang labanan. Ang target ko ngayon ay 40 laban. Kung hindi papasok sa ginto ang talaan, hindi ako titigil. Nag-aalala ang alchemist na baka hanapin ka ng banal na Ginoo. Nakakalabas na ng tarangkahan ang aming banal na Ginoo. Sabihin mong umuwi ako para kumain. Pakitulungan mo ako. Kung talagang mananalo ang batang babaeng yan ng 40 laban ngayong araw, ibigay mo sa kanya ang token na ito. Papuntahin mo siya sa tuktok ng Liuyu bukas para hanapin ako. Napakatalas ng pangunawa ng munting asul na espiritong yan. Sayang naman kung hindi natin pagbubutihan ang pag-aalaga sa kanya. Aalis na ako, maghahanap pa ako ng makakain. Ano ba yan? Ang bagal. Wala kang ang makita kahit kay Titing. Ang tagal mo namang makipagsiksikan. Insekto ng espiritu na semi-transparent at walang bakas.
Pinatitigil ang oras at nakikisabay sa kapaligiran. Nakikita mo na ba ngayon? Kilala mo siya. Mahirap sabihin, mahirap sabihin. Siguro nakita ko na siya dati. Ika-13 laban, panalo si Jiang Yi. Kayo bang mga walang silbi, wala na bang mas gagaling? 13 laban na ang kanyang nilahukan. Sa wakas, may isa ring nakapilit sa kanya na tumayo. Nakakaasar talaga. Na naman ang tanggang yan. Ang dal-dal pero walang kwenta ang sinasabi, nakakainis. Ano bang gusto mong gawin? Bawal ang pribadong labanan sa loob ng sekta. Ano pa bang magagawa ko rito sa sekta? Alis na, alis na. Kakain na muna. Tama, matandang monghe, bakit ka masyadong interesado sa kanya? Nakikita ko silang tatlo na parang magkakapatid na may malalim na samahan. Naalala ko lang ang isang matalik kong kaibigan na pumanaw na. Kailan siya namatay? Paano siya namatay? Sino ang pumatay sa kanya? Lalaki ba o babae? Wala ka ba roon noong panahong iyon? Bakit hindi mo siya niligtas? Hinayaan mo lang siyang mamatay nang nakatingin ka lang. Zhao Kengian, kung wala kang masabing matino, manahimik ka na lang. Ate, napakahusay mo. Dinalhan ka namin ng pagkain. Hindi ako makatayo sa ngayon. Mag-usap na lang tayo ng maayos pagkatapos ng laban. Hindi makatayo, lumpo ka ba, ha? Basurang to. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ako na ang magsisimula. Ika-14 na laban, simula na. Ika-14 na laban, panalo si Jiang Yi. Susunod. Masyado na akong busog. Inaantok na ako. Sana lumaban na lang silang sabay-sabay. May lason, siguradong may lason ang kanyang mga paraan ng pagpapagaling. Ang kanyang mentalidad at pagtatansya sa laban ay higit pa sa mga kapantay niya. Ayaw ko mang sabihin ito. Marami sa ating sekta ang nasa antas ng Zuji. Hindi lahat ay kasing sanay at kasing kalmado niya. Gusto ko siyang harapin ng harapan at patas sa isang laban. Hindi maaari, ang paglapit mo ngayon ay magbibigay lang ng abala kay ate. Hindi sapat ang aking galing. Hindi bale kung matalo man. Pero ang iyong pagsasanay ay nawalan ng kabuluhan. Isa pa, sugatan ka pa. Siguradong magpaparaya siya sa iyo. Humanap tayo ng ibang lugar ng pribado. Samahan mo siyang makipaglaban ng sapat. Ayos ba? Ika-39 na laban, panalo si Jiang Yi. Wala na bang ibang kaya siyang talunin? Kung wala na, aalis na ako. Nasayang lang ang 500 lingzi ko. AHM, Jiang kaka-rating na Sumoy Jr. Hindi ba dapat tapusin na natin ito? Para hindi na magkaroon ng problema sa huling laban. Hindi sulit ang pagod. Ang mga nakuha mo ngayon ay sapat na para sa pagsasanay mo sa loob ng mahabang panahon. Tama ang sinabi mo, kuya, pero hindi ako nakikinig sa Sumoy. Dahil nagpipilit ka pa rin. Bakit hindi mo hayaan na ako ang hamanin si Jiang Tianzong? Dumating din ang kuya sa wakas. Jiang Tianzong, ang taong yun. Huwag kang padalos-dalos. Ngayon, ang tensyon ay sa pagitan niya at ni Jiang Yi. Panuurin muna natin bago tayo magdesisyon. Jiang Jr., wala ka naman sigurong tutol kung ako ang huling haamon sa'yo, di ba? May gusto akong sabihin, at pwede ka nang umalis. Kung hindi ka susuong dito, natakot na yata si senior sister. Bantayan ang pastahan. Kahit sino pwedeng lumaban. Bakit ako hindi pwede? Tao ka ba talaga? Sige nga, ulitin mo pa. Hindi ko marinig. Wala akong pakialam, babalik ako para mag-ukit ng lapida mo. Ganyan ba ang gusto mong mamatay ako? Nagmamadali ka bang ipagpag ang ulo ko? Pasensya na, sobrang nakakatawa lang talaga. Huwag ninyong pakialaman ako. Matalas ang dila, pero walang laman. Tingnan natin hanggang kailan ka pa kayabangan. Lumabas ka. Ang apoy na ito ng Flaming Leopard ng Energy Peak ay may kasamang nakal-alasong usok mula sa ilalim ng lupa. Paano ba ito lalaban? Kung ganoon ka kumpiyansa, senior sister. Tataya ka ba sa laban na ito kasama ko? Ang pananalitang nakaw na may malinis na anyo, sobrang bago. Talagang mahirap. Ikaw. Matagal ka nang napansin ng espada ko. At ano naman ngayon? Ginamit ko ang set ko ng 12 gintong dahon na kutsilyo para salagin ito. Kapwa na may dekalidad na espiritong kagamitang panglaban.
Ang kutsilyo ko ay may nakaukit na sinaunang patakaran sa pamatay na baluti at espiritong anteng-anteng. Mas malakas pa ito kaysa sa espiritong espada mo. Senior sister, mangangahas ka bang sumabay sa akin? At bakit ba ako matatakot? Sa totoo lang, ayokong maging una. Ayoko ring may basta na lang sumisingit ng mga bagay sa akin. Kaya lang, napakahirap tanggihan. Pero dahil taimtim at taos-puso kang nagmamakaawa, sige, pagbibigyan na kita. Walang problema, humanap ka ng ligtas na lugar at maghintay lang doon. Sa laban na ito, pipilitin kong tapusin ito sa mahabang laban. Mas lalo pa, mas lalo pa. Kung mananalo siya, gagawin kong kalbo ang ulo ko. Isang espiritong hayop lang ang kasangkapan. Hindi ka manalo, may multo ka na. Palihim na paglusob mula sa anino. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Basagin ang kawayan. 3 layer ng batong bakal na bundok. Paano naman magiging posible? Tinakpan siya ng mga anino at kinulong. Hahaha, nahuli mo ang peking isa. Diyos. Umalis ka. Bago pa magbilang ng 5. Lumabas na ang 3 galaw ng swerte at espiritong hayop ng energy peak, at natomba na siya. Isang mababang hayop pa ang nangangahas magwala sa harap ko. Isumpa na ang hayop na iyan. Hindi ba't? Ha. Buti na lang at napagkasundoan naming huwag muna maglaban noon. Sa pinakakonti, ako ang hindi nahirapang manalo. Pero hindi ko kayang kalimutan ang apoy na ugat. Kahit magduda pa ako dito, hindi rin naman masisigurado. Sino bang nagpapalit ng mukha pero ginagamit pa rin ang dating pangalan? Kahit ang mga demonyong tago sa ilalim ay hindi mangangahas na ganoon kagrabe. Maaari ko na lang siyang suriin gamit ang tapat na anteng-anteng sa ibang araw. Kapatid na Chishanzi, 1 buwan pa lang mula nang pumasok ang batang iyon sa sekta. At siya na mismo ang nagdala sa akin papasok. Mabilis ang pag-unlad. Ang estilong espada na ginamit niya kanina, gawa iyon ng aklatan, di ba? Ibig sabihin, 1 buwan lang at narating na niya ang antas ng labas Diyos at pagkatunaw. Bukod sa pagpupunyagi, nakabibigla rin ang talas ng pagkaunawa niya. Ang mga salitang pagpupunyagi at Jiangyi, sa totoo lang, hindi tugma. Lalong-lalo na akong naeengganyo sa magiging susunod niyang pagpapakita. Tita, sobrang galing mo. Ikaw ang hinahangaan ko. Nagkwarta ka ng gulay at 3 galaw pa ang ginamit. Kung narito si Ginang, tiyak na paparusahan niya ako. 1 tibak pa lang ang edad mo, at ganyan nakababa ang antas mo. Talagang nakakainis ka, Ate Jiang. Aminado ako, minamaliit kita noon. Hindi ko pa ibinubuhos ang buong lakas ko. At napasok mo pa ang depensa ko. Ngayon, seryoso na ako. Jiang Tianzong, may hiya ka pa ba? Hoy, ang kapal ng mukha mo talaga. Hindi mo ba makita ang sarili mo? Kung walang salamin, may ihi naman. Ano bang ibig mong sabihin sa napakapal mong mukha? Hindi ako ibong mabait. Hahaha, ang asim ng dila mo, hampas lupa. Mahalaga ka ba? Magkano isa mang ibabawas ko sa iyo? Nakakairita na talaga ito. Hindi ka na ba kinaya ni Kuya Jiang, hampas lupa ka? Sinasagot niya ako noon, pero parang ang lambot pa niya. Siguradong hinahangaan siya ng pamilya niya. Kaya binigyan siya ng ganitong pangalan ng mga magulang niya. Tapos pinapaaral pa siyang tularan ang mga nauna. Ang dapat lang dyan, mamatay na. Ganyan kalabis ang ginawa mo sa kapwa mo sekta. Sige, tingnan natin kung hanggang kailan ka pa makakapagyabang. 2 marka ang sugat, itim na marka, puwersa ng hangin at kamao, talagang mabagsik. Ang 1 marka ay kaya lang labanan ng isang nagsasanay pa sa maagang yugto. Nolasan ka lang hanggang sa dantian. Manhid nga, pero dala ng pagsasama ng 2 marka. Kahit mga nasa maagang yugto ng pundasyon, matutusok sa sakit. Jiangyi, ngayon, jijibin ko ang lahat ng pinaghirapan mo. Ako ang panangga mo.
Kahit anong baluti at bakal na pader ng mga porma sayon ay kayang batasin ng aking pinakamalakas na kutsilyo. Kaya nitong ibalik ang puwersa ng tama. Karamihan sa mga mababang antas na teknik ay walang kahinaan. Ang itim na yabag ni Wenfeng ay espiritong alaga ng elementong metal. Kapag tinamaan ng kidlat, pop-utok. Pero matigas ang loob ng asul na engkanto. Ang paglapag ng kidlat ay teknik na pang-isahan. Napakalakas nitong kumain ng espiritong lakas. Sa dami ng mga bubuyog na ganyan, halos wala ng silbi. Magsikap ka na lang, o sumuko ka na, para makita mo ang tunay na impyerno. Masama ito, magpapasabog ang mga bubuyog. Ang lason ay parang uod na nakakapit sa buto. Kapag nahawa ang isang nagsasanay sa paglilinang ng espiritong lakas, mauubos ang kanyang dantian at matutuyo. Mauubos ang lahat ng lakas. Wala nang makakabalik sa langit. Patayin mo na ako. Ay. Mukhang sinwerte nga ako. Yubaw Hua, ate, ha ha ha. Balak niya bang patumbahin si He Wenfeng gamit ang Ganbao Luzu? Huwag kang magpatawa, ha ha ha, pagsabayin ang tubig, kuryente, at mga teknik, tapos paghaluin. Level 6 pa lang ng pagsasanay niya. Sa anong lakas ka aasa para gamulong? Gulong na kahoy. Kapag gusto mong bumaba, mahirap na. Tingnan nga natin kung gaano ka ba talaga katuwid ang bituka. Ang pagliligtas sa buhay ay tulad ng panaginip. Kung ganito kalala ang sugat, matagal na sana akong itinapon palabas ng proteksyong tabing. Ate, ha ha ha, peke lang pala. Inaamin ko, talo ako. Imposible yan. Nabuksan ko na ang ilusyon. Bakit masakit pa rin? Tanggalin mo na ito para sa akin. Halika, ituloy natin ang paghahanap kay Lezzie. Ha ha ha, tulungan ninyo ako. May totoo sa huwad, at may huwad sa totoo. Pakitunguhan mo ang uri mong tao, kung hindi ko babaliin ang iyong mga buto at laman, at durugin pati ang iyong loob. Wala ka ng takas sa kapahamakan. Ay, nagkamali ako. Huwag mo akong patayin. Pasensya na, ililigtas kita. Nakita mo na ba ang matanda at nagpatuloy ka pa rin? Ay, antok na ako. Umuwi ka na at matulog. Nais niya ang 24 na labanan at isang panalo. Ate, sobrang lakas mo. Sa sobrang gulat ko, nanhid na ang mga kamay ko. Makikipaglabanan ako sa iyo. Ngayon hindi pa tamang oras. Umuwi ka na at magdiwang ng masaya. Ang galing ni Jiang Yi. Napakalakas ni Jiang Yi. Noon sa sekta ng espada ng Zuan Ying, hindi siya mapapansin kahit gaano kalaki ang nagawa niya. Wala ni isang papuri ang naririnig niya. Medyo gusto ko ang sekta ng Kangling na ito. Mukhang astig din talaga ang lumilipad na itak na ito na kumikinang ng ginto. Malinis na ang mga tatak sa espiritu kong pandama. Tinawag kita rito para may sasabihin akong isa pang bagay. Kay Liu Yufeng, tatak na nagbabawal, bagay ni Dan Shi Shenjun. Nahahalata na ba ang pagkatao ko? Maaaring hindi mo alam. Ngayon, ang mister ng espiritong demonyo ni Dan Shi Shenjun ay dumaan lang sa aral inang pandigma, at mataas ang tingin niya sa munting asul mong demonyo. Kaya pala, pinapapunta ka ni Zuan Hui sa Liu Yufeng bukas para hanapin siya. Personal kanyang tuturuan sa pagpapalaki ng asul na demonyo. Ito ang biyayang hindi basta nakukuha ng kahit sinong iba. Sige, bukas na lang ako pupunta. Ang problema, paano ako hihingi ng lihim na teknik para sa gintong uwak na asul? Nako, parang may paalala ang antok, may dala pang unan. Ngayong gabi, ang kaparehang paraan ng itak ay ang Jade Sleep. Tama, ano ba talaga ang ginawa mo kay Jiang Tianzong? Paggising niya, iyak at sigaw pa rin ang una. Kahit katayin ng baboy sa katapusan ng taon, hindi rin kasing hirap niyang pigain. Kuya Luo, gusto kong magpalit ng gamit. Ang silverwood at espiritong bukal na tubig ay parehong pangalawang uri. Pangalawang uri, ang kalamnan ng tiyan mo. Grabe naman ang laki.
Pangalawang uri na espiritong bukal at silverwood. Kahit mga karaniwang disipulo sa labas ng sekta, hindi iyon mangangahas isipin. Ano naman ang silbi ng pangalawang uri? Bukas, pupunta ako para wasakin ang pugad ng Alchemy Demon Master. Pasensya na, ako ang may mali. Tatanggapin ko ang pagkatalo. Itong 500 pilak na tail ay sa iyo. Binigyan pa kita ng isang bihirang kopya ng lihim na aklat. Hindi na ako muling tatayo ulit. Batong haligi na umaabot sa langit. Anong kalokohan iyan? Hindi si Lutian Jia. Mas mabuti kung mas may dating siya. Ang pangit na lalaking nahulog sa kamay ni Hualuo. Ha? Sinabi ko na nga, pakakainin kita. Magiging mas maingat ka na sa susunod. Buti na lang halata kung bobo ka. Tara na. Ang buhay ko bilang espada na malamig at payapa. Ngayon, napapabalita pang ako raw ay maangin at padalos-dalos. At ang naninira pa, kumikita pa dahil doon. Talagang walang hiya. Ate, ngayon mo lang ba sinabihan si Jiang Cheng? Ang kasabihang iyon ay sobrang tugma. Bilisan mo, turuan mo ako. Sa susunod na buwan, sasali ako sa pagsusulit ng panloob na sekta. Kailangan kong manatili sa sekta. Sige, sabay tayong papasok sa panloob na sekta. At balang araw, titira tayo ng magkakasama. Tara, isa pang baso ng hiyas na inumin. Mamaya, ingat ka sa paglipad. Bumalik ka sa kama at matulog ng mahimbing, haha. Naiinggit ka lang sa akin. Kahit nag-iisa ako, wala rin silbi. Sigurado akong hindi ako matatalo sa inyo. Huago, kumuha ka ng pagkain. Bihira lang na matulog ka ng tamad. Umakyat na sa antas na karaniwan. Hintayin mong pati ang kulog na espiritong sining ay sarili nang nakalusot hanggang sa bihasang antas. Ang talon ng lasong gatas na estratehiya, ang galing gamitin. Kung gagawin mong lason ang loob. Mula ngayon, tawagin ka ng parang role yung lululon. Kayang lulun, kayang magbuklod. Bakit ang bilis mong nagmamadaling durugin ang ulo ko? Kahit ang tandang sa kabila ng bundok, mas may mata pang nakakakita kaysa sa iyo. Ayusin mo nga ng maigi. Nagkalakas loob ka pang hajisan ng kalapati ang Alchemy Demon Master. Ikaw na rin ang top na tao sa sekta ng Kangling. Matanda, paano na lang at pinakawalan ko ang Immortal Master ng Xuanzin? Hindi ba natin napagkasunduan na pupunta tayo ngayon? Kakasikat pa lang ng araw. Ngayon ka pa talaga tamad, ha? Tingnan mo nga ang araw. 3 buong araw ka ng tulog. Tara na, ngayon mismo, personal kitang ihahatid sa tuktok ng Liuyu para humingi ng tawad sa loob ng 3 araw. Matanda, bigyan mo muna ako ng isang subo ng kanin. Jiang Yi, first time mo ba makita ang ganito kalawak na tanawin ng mga bundok at ilog? Ano ang pakiramdam? Pwede pa. Ikaw ha. Matanda, ang crane mo ay ang pangalan ng ulap. Hindi ba dapat ang pangalan ng ulap mo ang tawag ay pangalan ng alikabok? Paano mo nalaman? Hindi ba halata naman? Talagang ang isa kang ordinaryong mortal na bagay ang akma, kahit anyo ng matandang immortal. Haha, ang matandang ito ay talagang nakatalaga sa mga gawain ng mortal. Mas madali ngang pakisamahan ang ganitong anyo. Liu Taoji. Bakit siya napunta rito? Anong nangyari sa mata niya? Nakatulala ka pa riyan para saan? Hindi ka pa ba papasok? Ay! Ang dukhang si Chisungzi ay nakilala na si Liu Shijia. Hindi na kailangang magsayang ng dila, kapag hindi ko naayos ang espadang Yaoling. Mas mabuti pang mamatay na lang ako rito kaysa umalis. Shimei, nasa rito ka pa rin pala. May balita ba tungkol kay Xu Shixong? Si Ye Shixong ay nakaengkwentro ng gulo sa labas ng lungsod ng Huangsha. At naiwan si Shijia na si Luo sa lungsod. Pinapanta ako para saluhin siya. Kung ganoon, bilisan mo na. Shijia Qingxi. Kapag naglakad mag-isa, pinakamadaling maaksidente. Noon, araw-araw siyang inaalagaan ni Shijia. Kaya tuloy mas lalo siyang nanghihina.
Palagi ngang sinasabi ni Shijiya na malakas ang pangalan niya sa Beishen. Karamihan ay dahil sa kaguluhang ginawa ni Shijiya Luo. Sobra talaga. Kung gayon, kaya mo bang magbantay mag-isa rito sa Liu Yufeng? Malabo lang ang paningin ko. Hindi naman ako totoong bulag. At saka, sa loob ng sekta ng Kangling, sino pa ba ang makakasakit sa akin? Ang salot na iyon na espiritu ng gulo. Talaga nga, may pinasok na namang gulo. Nakaalis na ba ang malas? Ako na ang bahala sa paglinis ng kalat niya. Kaya bang harapin ni Shu Mansho ng mag-isa? Huwagu. Kailangan nating magpakalakas agad. Mukhang magkakagulo na sa Beishen. May isang disipulo sa labas ng sekta na nagngangalang Jiang Yi na humihiling na makita ang isang salamangkero. Sino ka? At nakilala mo pa ako. Sinadya ko pang pumunta sa tarangkahan ng bundok para salubungin ka. At isipin mo, ang disipulong ito ay naparito sa utos para bumati sa salamangkero. Ilang araw na ang nakaraan, dumaan ako sa bundok ng Lingbo. Totoong binigyan ako ng isang medalya na nagbabawal lumabas. Tapos nakalimutan ko na lang. Isang maliit na bagay lang naman iyon. May iba pa akong asikasuhin. Sa dulo ng gubat ay may isang lawa. Pumunta ka roon at maghintay. Ang pangit na yan, pinaantay niya akong walang saysay ng 3 araw. Ngayon, kailangan muna kitang bigyan ng leksyon. Kung hindi, saan pa manggagaling ang prestihiyo ko bilang golden core na salamangkero? Subukan mo ngang tansyahin ang luma kong estilo. Lilang langit at puting ulap, puno ng pulang bulaklak. Magandang lugar iyon para matulog. Lumabas ka na dyan at maglaro ka ng kusa. Bagay na bagay sa iyo ang lugar na ito para magsanay. Master. Question ng heart formation. Ang tamad na immortal ang nagpoprotekta sa kaluluwa ko. Kung magtatago lang ako rito ng tuloy-tuloy, maawa ang panghuhula. Hindi pwede kung mawawalan ng bisa ang porma sayon. Mas lalo lang lalalim ang pagsisiyasat ni Zuan Wei sa akin. Kung susuriin na rin lang. Sige, ako na ang sasabay sa laro mo. Basta isang kalahating kasinungalingan lang. Ang mga talulot na itog ay sisira agad sa kaluluwa. Ano ang pangalan mo? Jiang Yi ang pangalan ko. Napagpalit mo na ba ang katawan? O ikaw ang napagpalitan ng katawan? Sino ang tunay mong magulang? Ulila ako. Muling isinilang ako sa panahong ito na 18 anyos. Ibig mong sabihing wala kang mga magulang. Huling tanong na lang. Sa puso mo, ano ang pinakamalaking lihim na hindi mo pwedeng sabihin sa iba? Hindi pwedeng magsinungaling sa loob ng panghuhula. Pero wala rin namang nakatakdang dapat mong sagutin agad. Teka, sapat na. Palitan natin ang tanong. Handa ka bang isakripisyo ang isang katabing espiritu para sa sarili mo? Para makakuha ng mas malaking pakinabang. Hindi habang buhay ay mahaba ang landas ng pagsasanay. Para sa mga nilalang na may buhay. Ang mabuhay lang ang may halaga. Noon ba talagang mali ang ginawa ko? Akala mo maliit na bata. Hindi ako yung tipong malamig na disipulong basta isusugal ang espiritong alaga. Itong bata na ito siguradong nagwawala na sa loob ng ilusyon na labanan. Hinahalongkat niya ang utak niya ng todo. Lumabas ka na lang at hintayin mo siyang makatawid sa pagsubok at makalabas sa porma sayon. Saka ko siya bibigyan ng isa pang aral. Kalilimutan ang 3,000 abala ng mundo ng tao. Ang payapang puso ay kung saan ka lang makakatulog. Ako sa labas halos mabaliw na sa pag-aalala. Tapos ikaw nagdala ka pa talaga ng damong higaan para matulog. Paano ba naman maging ganito kalala ang katamaran ng tao? Ngayon kailangan talaga kitang gisingin, kahoy ka ba? Itong bagets na ito medyo ipinagtatanggol mo talaga ha. Maski ako na ninuno ng lahi ninyong ito ay pinapagalitan mo pa ang bulaklak at bunga.
Wala man lang ni kaunting takot o tensyon ang bata na ito. Katuwaan lang ha. Parang dati kong pagiging alalay ng kagalang-galang na Diyos ay eksakto. Tama na tama ang dating. Nandito na po kayo mahusay na manggagamot. Talagang pasensya na po. Mga araw na ito ang tagapagtanggol na si Huago ay hindi talaga makatulog ng maayos. Sobrang antok kaya nakatulog na. Hindi po ba kayo may inis? Si Elder na Chisong po ay may sasabihin sa akin. Kayo ang pinakamapagparaya at pinakamalawak ang loob na manggagamot ng sekta ng Kangling. Pahintulutan ninyong maging padalos-dalos ako sa harap ninyo. Sige lang at humabol ka. Gaano ba kalalim ang alam mo tungkol sa Blue Demon? Kunin mo. Ito ang Blue Demon Secret Manual na sinulat ko. Nasa loob ang lahat ng mga halamang pambihira at kayamanang kailangan sa pag-angat ng antas. Bilang isang ganap ng espiritu na may sapat na gulang, kailangan matutong alagaan ang sarili. Ikaw na mismo ang tumingin. Marunong ka na palang bumasa. Pinapabasa mo sa isang espiritong baguhan ang Talang Jade na mag-isa. Napakataas ng antas ni Huago. Kailangang makaabot muna sa antas emperador bago makapagtatag ng pundasyon. Ang mga bagay na kailangan sa pag-angat ay nasa loob lang ng lihim na lupain ng bundok Zuando. Kaya kailangan mo munang maging panloob na disipulo. Nagpasya na akong sumali sa taunang pagsusuri ng panloob ng mga disipulo. Mahusay na manggagamot kung maaari po. Gusto kong gawing Jinwoo Holland si Huago. Pakituro po ako. Ako ang usbong ng pagsikat ng araw sa ibabaw ng silangang dagat. Mula nang isilang ako sa ilalim ng Jinwoo. Sa huli ay magiging Jinwoo Holland rin ako. Alam mo ba kung kailan at paano isinilang ang bagets na ito? Tapos na wala akong alam dyan. Nakita mo ba? Ito ang normal na Blue Demon. Mabagal ang reaksyon. Napakababa ng talino. Ang tanging bentahe niya ay marunong siyang sumunod na parang alila. Spirit Master, ano ang balak mo? Huwag kang kabahan, ginaysan ko lang ang alaala niya noong isinilang siya. Hindi ko siya sasaktan. Ano ito? Ito ang Jindan na kidlat na paglipat ni Yunin Niao. Buhawi at bakal na kidlat. Kidlat sa ulan at bagyo. 4 na sakuna na sabay na dumating. Kung makalalaki ang batang ito sa maayos na paraan, balang araw, maaari siyang maging nakakatakot na nilalang na kayang pantayan ang langit na sakuna. Maging langit na sakuna. May likas na kapintasan ang lahi niya bilang demonyo. Napakahirap ng pag-angat tungo sa kaharian ng emperador. Hindi bale kung pumalpak, huwag mo siyang basta bitawan. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ito ang Zuan Shueisha, ang top grade na sandata na ginamit ko noon. Kaninang sandali, nagkataon lang na nakita ko ito. Hindi ko inasahang naipasa ko pa ito sa batang ito. Hinubad at binaliktad ko ang mga kahon at aparador buong magdamag. Pero magulo pa rin ang bahay hanggang ngayon. Maraming salamat, Spirit Master. May 3 antas ang Zuan Shui Shark. Ang unang antas, kapag pinalakas ng asol na tubig na anyo, tataas ng 30% ang lakas ng paraan ng espiritu ng tubig. Ang ikalawang antas, maaaring pumihil sa 3 o 4 na galaw ng isang nagtatag ng pundasyon sa unang yugto. Ang ikatlong antas, kontrol sa tubig at kamalayan na umiikot sa walang hanggang puyo. Mapapasakal ang kalaban. Ha, interesting na bata. Jiang Xiaoyong. Napakalapit ng aking loob sa batang ito, dahil sa kanyang mukha. Gusto kong mangako ka sa akin. Bilang kapalit, maaari kitang tulungan sa isang bagay, basta hindi ito lalabag sa aking puso. Si Yabi Jiang Yi, mula sa mas batang henerasyon, ngayon ay nanunumpa sa harap ng Dao at puso. Kung sakaling dumating ang araw na maputol ang aking landas sa pagiging immortal, bago ako mamatay, tiyak kong aalisin ang kontrata, at palalayain si Huago. Ano ba, ang galing niyang magdesisyon. Akala ko simpleng tingin lang ang pinakawalan niya. Ang gusto ko lang sana ay pakitunguhan niya ng mabuti si Huago. Pero direkta siyang nanumpa ng buhay at kamatayan. Hindi ako pumili ng maling tao. Sige, magsalita ka. Ano ang kailangan mong ipagawa ko? Wala pa sa ngayon. Kapag meron na, saka na lang. Spirit Master, kanina sa labas may nakita akong babaeng espada na cultivador. Taga-sekta ng espada ng Zuan Ying siya, di ba?
Siya ang maliit na kapatid na babae ni Liu Taoji ng sekta ng espada ng Zuan Ying. Narinig mo na ba iyon? So siya pala ang nakababatang kapatid ng Feng Ying Jianjiang sa nakaraan. Paano siya napunta rito sa ating sekta ng Kangling? Nakakaawa rin si Liu Taoji. Namatay pa ang ate niya sa harap mismo ng sarili nilang tarangkahan ng bundok. Isang maraingal na gawa sana ng isang dakilang sekta. Pero nauwi lang sa mabilis na paghihiganti ng mga mahal at mga kinamumuhian. Ang mga tao ng lumang henerasyon ng sekta ng espada ng Zuan Ying. Sa lihim, marami silang sama ng loob kay Jiang Yi. Dahil napatay niya ang mga alagad nila at ang mga susunod na salinlahi. Ang ganitong tao, tunay na matigas ang ulo. Nag-isa siyang naghukay sa labas ng tarangkahan ng bundok ng 3 piye. At pinilit pang hanapin ang lahat ng natitirang piraso ng Yaoling Jian. Pero siya mismo ay nilamon ng hininga ng dugo at demonyo. At tuluyang nawasak ang kanyang Sea of Consciousness at 2 mata. Hindi niya pinagaling ang kanyang mga sugat. Araw-araw siyang nagbabantay sa labas ng tuktok ng Liuyu. Para lang mapagawa niya ako ng bahay gamit ang gintong itim na apoy. Gusto niyang hanapin ang may-ari ng espada. At mahanap ang kanyang ate. Talagang parang tanghali ang panaginip lang iyan. Nakakalungkot pakinggan, pati ako napaidlip. Sige, ihatid na kita rito. Dalhin mo na ang token at umalis ka. Ha? Hindi ka ba tatakbo at hihintaying mahuli? Ang ugali niya. Alam niyang buhay pa ako. Malalaman agad iyon ng buong mundo. Hindi mo naiintindihan. Kung nakita ng nanay ko na naging ganito ako ngayon, tiyak na aalagaan niya ako saan man ako magpunta. Bagamat tamad ako, ayaw ko rin namang alagaan lang ako na parang alaga, at saka wasak na ang dantiyan ko. Kahit ayusin pa sa pinakamaliliit na piraso, hindi na rin ako makikilala. Hindi rin siya makapasok sa tuktok ng Liuyu. Ibig sabihin, ayaw talaga siyang tulungan ni Dang si Zhenjun. May sumusubaybay. 3 araw para basagin ang formation. Mas mabilis pa ito kaysa sa inaasahan ko. Mabuti na lang at tinupad ng Zhenjun ang pangako niya. Basta buhay ako. Hindi mangangahas kumilos ang mga halimaw sa ilalim ng lupa. Sa tingin mo talaga, ikaw ang huling dugo ng lahi ng Qilin. Sa tingin ko. Isa ka lang ngayong demonyong pulang kabayong pilit ginawang anyo. Kung hindi ako dugo ng Qilin, paano nagawa ng isang halimaw sa ilalim ng lupa na ilang daang taon nang nagtatago, na makipagkondisyon sa Zhenjun habang tanga ng panganib ng pagkalipol ng lahi? Ang mga halimaw ay hindi kailanman nagtitiwala sa mga tao. Bakit ka pa naglakas loob na humakbang ng ganito? Dahil noon may isang tao mula sa lahi ng tao na nagligtas sa akin. Nilinlang niya ako papasok sa bundok at ikinulong doon. Iniwan ng isang bungkos ng mga espiritong halamang kinuha niya lang sa tabi at saka tumakbo. Ipinakita niya sa akin, na hindi lahat ng tao ay masama, na kaya niyang takpan ang demonyong aura sa katawan mo. At kahit ang mga cultivator ng nascent soul ay hindi makakasilip, kung pati mga alagad sa loob ng sekta ay hindi pumapasa sa pagsusulit, mas mabuting lipulin na lang ang lahi ng Qilin na ito. Kagalang-galang na Ginoo, totoo ba ang batang iyon? Mukha siyang isang ngiting tigre na may itinatagong kutsilyo. Subukan mo lang, walang problema. May malaking nangyari ba kamakailan sa sekta? Ang pinakamatindi ay iyong si Jiang Yi, yung may suot na itim na balabal at may asul na sinturon na may kuryente. Patay na pero hindi pa rin pwedeng sabihin na nagtagumpay siya. Si Jiang Yeong ay paborito mismo ng kagalang-galang na Ginoo. Pagdating sa mga kahawig niya, hindi ko pwedeng basta-basta silaban si Zhenjun. Wala namang malaking bagay. Nasa paanan pa rin ng bundok ang sanga ng Liu Tao. Walang nakikinig kahit kanino. Kung gusto mo, itatapon ko siya palabas. Puntahan mo at ipahupa sa kanya ang espada ng espiritong gamot. Ayusin mo at palayasin siya. Punong-puno pala ng mga pinagmumula ng gulo ang sekta ng Zuan Ying. Ang mga cultivator ng espada, kahit kaunti lang, kailangan pa ring magkulong ng 3 buwan. Hindi pa ako tapos mag-init sa pagsusulit ng mga alagad sa loob ng sekta. Bilisan mo at ipasabi mo sa bulwagan ng mga tagapagpatupad. Dagdagan ng isang gawain sa pagsusulit ng mga alagad sa loob ng sekta. Pumunta sa Yuchui ng Yao Mountain at kumuha ng Jade Marrow mula sa malamig na bukal ng Yupo. Mas marami, mas mabuti. Kagalang-galang na Ginoo, gusto niyo po ba niyan? Huwag mong sabihin gusto mo lang akong patahimikin at paalisin para makapangasikaso ka. Pag nakita ko ang hanggal na demonyong nilalang na ito, lalo lang akong iinit ang ulo. Noon, ako pa ang nagdisenyo para sa iyo ng magagandang damit ng babaeng anyo. Naghanda pa ako ng 2 malaking bol. Pero gusto mo talagang mag-anyong lalaki. Kung hindi ka lang tunay na espiritong nilalang, matagal ko nang nilusaw ka ulit.
Bakit naman sumabog na naman? Muling binubuksan na naman ang lumang kwenta. Ano ang tinitingnan mo? Alagad sa labas na nasa ikawalong antas ng paglinang ng enerhiya. Paano ka napunta rito malapit sa loob ng Liu Yufeng? Sinusundan mo pa ako. Nagkaintindihan lang tayo, kaibigang Jiang. Naligaw lang ako, at gusto lang kitang tanungin ng daan. Mula sa labas na naligaw hanggang sa loob mismo ng sekta. Ang layo mo rin palang maligo. Bagay na bagay din para ibaon ka ng diretso at takpan ang demonyong aura. Orihinal na panangga sa kamay. Ang bisitang nakita lang ni Dang si Zhenjun kanina ay siya. Alam na niya kasi kung gaano kabilis mamatay. Nakakainis na tamad. Kaibigang Jiang, napakalayo ng daan pabalik sa bundok ng Lingbay mula rito. Mas mabuting ihatid na lang kita. Meron ako nito. Kagat ka lang, kagat ka lang. Bibigyan lang kita ng isang kagat.